lamang aking kalakasan. Sa piling mo, tagumpay ko'y naranasan. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa na sumusubaybay sa araw-araw na pagpapala. Bago po tayo magsimula, tayo po muli sandaling yumuko at manalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus, muli o Diyos, kami ay lumalapit at nagpapakumbaba sa harapan mo. Humihingi ng tawad anuman ang aming mga pagkukulang at pagkakamali. Anuman ang mga pagkakasala na gawa ng bawat isa, patawarin mo po kami at linisin, hugasan ng banal na dugo mo, Panginoon, upang malinis kami sa aming mga kasalanan. Salamat po sa iyong biyaya at pagpapala sa araw na ito. Sa lahat ng nakikinig, buksan mo, Diyos, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ang kanilang mga pangunawa at spiritual nilang kaisipan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So sa araw pong ito, tayo po ay tatalakayin natin at pag-uusapan bakit mahalaga ang kaligtasan. Muli po, ito po ang inyong lingkod, Pastor Bong Morga ng JCSGO Church, Batasin Outreach, Taytay Rizal. Ang kaligtasan ay totoong napakahalaga sapagkat totoong may impyerno, totoong may langit. Ang impyerno ay dagat-dagatang apoy ng kapahamakan. Ito ay lugar na walang hanggang pagdurusa ayon sa Biblia. Tinatawag itong ikalawang kamatayan. Ito ay kahahantungan ng mga taong hindi ligtas. Ito ay totoong mahirap na lugar sapagkat ito ay walang hanggang kahirapan. Mababasa po natin sa Pahayag chapter 20 verse 14 hanggang 15. Pagkatapos ay itinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy ay ang pangalawang kamatayan. Verse 15, ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Kaya po mga kapatid, napakahalaga sa bawat isa sa atin na kailangan nating maunawaan, basahin, at isapamuhay ang salita ng Diyos. Dahil sinabi po sa ikalawang Timothy chapter 3 verse 16, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Kaya nga po mga kapatid, sa araw na ito, isang tanong po ang dapat nating sagutin. Kaya bang iligtas ng tao ang kanyang sarili? Hindi po. Hindi kayang iligtas ng tao ang kanyang sarili at wala siyang magagawa para rito. Para sa kanyang kaligtasan sapagkat sinabi mismo ng Panginoong Hesus sa Juan chapter 15 verse 5, wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ganon din po sa Romans chapter 5 verse 12, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, si Adan, at ang kamatayan ay sa pamamagitan ng kanyang kasalanan. Dahil dito, kaya lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Sa verse 17, sa pamamagitan ng isang tao, si Adan, naghari ang kamatayan dahil sa kanyang kasalanan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Jesucristo, higit ang nakamit ng mga kinahabagan at pinawalang sala. Amen po? Sa verse 18, kaya't kung paanong nagbunga ng kaparusahan sa lahat ang kasalanan ng isang tao, ang pagkamatuwid naman ng ating Panginoong Jesucristo ay nagdulot ng kapatawaran at buhay para sa lahat. Sa verse 19 po sinabi, sapagkat sa pagsuway ng isang tao, si Adan, ay marami ang naging makasalanan. Gayon din naman, marami ang napapawalang sala dahil sa pagsunod ng isang tao na si Kristo. Amen po. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, saan ka man naroroon, nandyan ka man sa ibayong dagat, saan dako ng mundo, anuman ang ginagawa mo, anuman ang katayuan mo ngayon sa buhay mo, nangungusap ang Panginoong Diyos
sa iyo sa oras na ito. Sinabi niya sa Biblia sa Hebreo chapter 3 verse 12, mga kapatid, ingatan ninyong huwag sumama ang sino man sa inyo at mawalan ng pananampalataya hanggang sa talikdan ang Diyos na buhay. Kapatid, pinagdiinan ng Biblia sa verse 15, kapag narinig ninyo ang tinig ng Diyos, huwag maging matigas ang inyong ulo. Kaya alam nyo, sa bawat pagkakataon na meron pong nangangaral, nagtuturo, hindi lang po dapat ninyo ito tatalikuran o basta pakikinggan. Dapat po, isa puso po natin ito. Dahil wala pong ibang paraan ang kaligtasan kundi si Kristo lamang po. Hindi po ang relihiyon, kundi ang relasyon natin sa Diyos ang siyang magdadala sa atin sa kaligtasan. Amen po? Kaya bago po tayo magtapos, gusto ko pong iwanan sa inyo ang salitang ito. Mahal ka ng Diyos, kapatid. At nais ng Diyos na makilala mo siya ng personal. Hindi nais ng Diyos na mapahamak ang sino man sa atin. Ikaw, ako, tayong lahat ay dapat magbalik loob sa Kanya. Lumapit po tayo sa Diyos habang may oras at panahon pa. Amen po? Bago po tayo hiwa-hiwalay, nais ko po kayong ipanalangin at sumunod po sa panalangin ito. Tayo po yumuko. Ama, sa oras na ito, ako po'y lumalapit at nagpapakumbaba sa iyo. Humihingi po ako ng tawad sa aking mga nagawang pagkakasala laban sa iyo. Sa oras na ito, binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap kita, Panginoong Hesus, sa aking buhay. Pumasok ka at manahan sa aking puso mula ngayon at magpakailanman, sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat, Panginoon, sa pagsunod. Salamat, mga kapatid, sa pagsunod ninyo sa pananalangin. Mula sa oras na ito, ayon sa Biblia, Juan chapter 1 verse 12, lahat ng tumanggap at sumampalataya kay Kristo ay pinagkalooban niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Binabati kita, kapatid, sa pagiging anak ng Diyos. Magpatuloy ka, kapatid, na makinig at sumubaybay sa araw-araw na pagpapala ng JCSGO Church sa bawat araw. Maraming salamat po. God bless.